Bata pa siya, maganda at tahimik. Ngunit sa likod ng mukhang kaakit-akit ay nagkukobli ang isang pirasong mahalaga sa isa sa pinakamadilim na kabanata ng kasulatan. Isang sayaw, isang kahilingan, isang pagpatay na inaprubahan sa gitna ng isang piging. At lahat ng ito, pinlano ng taong hindi inaasahan ng sinuman. Ang kwento ni Salome ay hindi isang kwentong pambata, ni isang simpleng tala sa gilid ng Biblia. Isa itong salamin, hindi comfortable, ng kung ano ang maaring mangyari kapag ang kapalaluan, manipulasyon, at kapangyarihan ay nagsanib puwersa. Ano ang nagtutulak sa isang anak na humiling ng ulo ng isang lalaki? Saan nagtatapos ang impluensya, at saan nagsisimula ang pananagutan? Sa video na ito, matutuklasan mo kung ano talaga ang nasa likod ng kahilingang John, ang tahimik ngunit makapangyarihang papel ni Herodias, at ang bigat na dinadala ni Salome hanggang gayon, makalipas ang maraming seglo. Dahil may mga kilos na umugong lampas sa kasyahan, lampas sa bandehado, at nagiwan ng bakas na niyang panahon ay hindi kayang burahin. Bago tayo magpatuloy sa video, siguraduhing nakasubscribe ka na sa channel at naka-activate ang iyong mga notifikasyon. Sa ganitong paraan, hindi mo mamimiss ang susunod na mga video, mga nilalaman na puspos na malasakit para palakasin ang iyong espiritualidad at pagyamanin ang iyong pananampalataya. Imposibleng makapasok sa korte ni Herodes Antipas nang hindi maramdaman ang bigat ng pagkukunwari na bumabalot sa paligid. Hindi yon isang silid na makatarungang desisyon, kundi isang entablado kung saan mas mahalaga ang maskara kaysa prinsipyo. Ang mga bulwagan ng palasyo ay umaapaw sa karanyaan at kapalaluan, habang ang katotohanan ay tinatrato bilang istorbo. At hindi ito pagmamalabis, ang mga propeta ay itinuring na sagabal, mga taong nakakasira sa agos na aliwan at kasunduan. Si Herodes, taliwas sa inisip na marami, ay hindi isang malupit na tirano sa tradisyonal na kahulugan. Mas malala siya, isang taong mas pinipili ang gitnang daan, kahit pa humihingi ng katatagan ang katarungan. Ang politika na hinaluan ng kalibugan ay anti-unting sumisira sa diwa ng kabanalan. Ang mga piging sa palasyo ay hindi lamang naghain ng pagkain, kundi ng kaginhawaan, sikreto, at pagtataksil na nalulunod sa alak. Parang ang mga pasilyo ng kapangyarihan ay naging entabladong iniwan na ang konsensya kapalit ng papuri, pabor, o dagdag na kopa ng alak. Sa panahong yon, ang sinumang nagpaalala na may tama at mali ay tinatawag na ekstremista. Ang moralidad ay naging istorbo sa gitna ng kasyahan. Ang mga tao sa labas, ramdam ang agwat ng sinasabi at ginagawa. Marami ang nakakita kay Herodes bilang isang makisig na hari, malapit sa Roma, ngunit kakaunti ang nakaunawa na sa likod ng pulidong anyo ay may isang lalaking salawahan, takot sa katotohanan, at madaling mapasunod na mga kapritso na nasa paligid niya. Ang katarungan daon ay nababaluktot. Ang relihiyon, isang palabas para sa mga Parisyo at Romano, walang tunay na paninindigan sa banal. At sa ganitong tagpo, ang sinumang manggaral ng pagsisisi ay itinuturing na panganib sa kayusan ng publiko. Pumasok si Juan Bautista bilang isang tinik sa gitna na nabubulok na landas. Isang lalaking hindi dumadalo sa mga piging, ngunit kaya niyang pukawin ang mga tao sa ilang gamit ang mga salitang mas mainit pa sa tanghaling tapa. Sa korte, ang pinapalakpakan ay ang mga nakikitungo na may panlilinlang, pero si Juan itinuro ang kasinungalingan hindi sa galit, kundi sa tapang na isinilang sa katotohanan. Para bang dala ng kanyang tinig ang galit na dalisay, galit ng isang taong sawang-sawa na sa dumi na palihim na tinatago. At ang mas masahol, hindi siya tumigil, hindi siya umatras, hindi siya ipinagbili. Ang banggaan ng sigaw mula sa ilang at mga bulong ng palasyo ay labis na nakakainis. Dahil habang ang karamihan ay nanahimik para sa sariling kapakanan, si Juan ay nagsalita para gisingin ang budhi. Walang jitna sa kanyang mensahe. Hindi niya pinagaan ang salita para matuwa ang hari. At ito mismo, ang dahilan kung bakit naguguluhan si Herodes. Hinahanggaan niya si Juan, ngunit natatakot siya sa bigat na epekto ng mga salita nito. Dahil ang isang hari, kayang tiisin ang lahat, maliban sa isang taong paulit-ulit na nagpapaalala na hindi siya Diyos. At dito pumapasok ang tusong laso na katiwalian. Hindi ito dumarating na may sigaw, kundi may pabulong na mga pangako. Ang korte ni Herodes ay hindi lang tagpuan na eskandalo, kundi isang lugar kung saan ang kasalanan ay nakaswot ng diplomasya. Isang uri ng kapaligiran na walang tunay na namumuno, dahil bawat isa ay alipin ng sariling bisyo. At kapag ang isang propeta ay tumuntong sa lugar na pinaghaharian ng pagnanasa, ang pagkailan ay kusang lumilitaw, para bang isang batos at sinelas ng taong sanay ng maglakad ng walang pakialam sa puti. Sa kaibuturan, si Juan ay naging isang salamin. Isang malinaw na refleksyon para sa mga ayaw sa liwanag ng katotohanan. At gaya ng alam natin, may mga taong mas pipiling basagin ang salamin kaysa harapin ang sarili nilang refleksyon.
Ang problema, hindi lahat ay tumatalikod lang, ang iba, ginagawa ang lahat para patahimikin ang tinig na bumubulgar ng kanilang pagkabulok. Kahit pa ibig sabihin nito ay patahimikin ang isang tinig na sumisigaw para sa katarungan. Si Herodias ay hindi lamang isang palamuti sa korte ni Herodes, siya ang sentro ng isang tahimik ngunit matinding bagyo. Nang simulan ni Juan Bautista ang hayagang pagtuligsa sa kasal nila ni Herodes, hindi lang diyon isang moralistang sermon. Isa itong tuwirang pag-atake sa iskandalong pilit tinatalikuran ng lahat. Dahil si Herodes ay kinuha ang asawa ng sariling kapatid. Isang bagay na, kahit sa bulok na pamantayan noong panahon, ay labis na kahiyahiya. Si Juan, sa kanyang halos inosenteng tapang, ay pinupuna ang sugat na ayaw galawin na elite na hindi kayang humarap sa sarili nilang kasalanan. At si Herodias, na sugatan ang kayabangan, ay naramdaman ang matinding paglapastangan. Para sa kanya, hindi lang ito sermon, kundi isang pampublikong kahihiyan. At ang mga taong tulad niya ay bihirang magpatawad. Matalino siya, may impluensya, at alam na ang pinakamabisang paraan upang patahimikin ang isang masakit na katotohanan ay hindi sa pamamagitan ng argumento, kundi sa pamamagitan ng puwersadong katahimikan. O mas tiyak pa, ng kamatayan. Habang si Herodes ay nag-atubili, hati sa paggalang kay Juan at takot na mawala ang kanyang kontrol sa masa, si Herodias ay tahimik na nagpaplano sa dilim. Dahil ang babaeng nasaktan ang dangal ay mas mapanganib pa kaysa sa isang buong hukbo. Ngunit bakit ba ganito ka-insistente si Juan sa isyong ito? Dahil para sa kanya, ang katotohanan ay hindi pwedeng pag-usapan lang, hindi ito basta-bastang ipinagpapalit. Ang pangangalunya nina Herodes at Herodias ay hindi lang isyu ng pribadong buhay, ito ay sagisag ng kabulukan na sumisira sa buong pamahalaan. At kapag ang leader ay binababoy ang sariling tahanan, ang tiwala ng sambayanan ay nawawasak. Alam ito ni Juan. Alam niyang ang halimbawa mula sa itaas ay nakakaapekto sa lahat na nasa ibaba. Kaya siya nagsasalita. Kaya siya hindi tumitigil. Kahit ano pa ang halaga. Dahil para sa kanya, ang katotohanan ay walang presyong nakadikit sa tag. Si Herodes ay sinusubukang takasan ang katotohanan. Inisip niyang sapat nang ikulong si Juan habang pinananatili ang magandang imahe sa publiko. Pero ang pusong hati ay palaging bukas sa manipulasyon. At dito marunong si Herodias. Hindi niya kailangang sumigaw o manlaban ng lantaran. Sapat na ang mga tingin at katahimikan para ipahiwatig na ang presensya ni Juan ay paglapastangan sa kanyang katayuan. At kapag ang kayabangan ay nasaling, hindi na kailangan na maraming paliwanag upang mabuo ang balak ng paghihiganti. Araw-araw, tumitindi ang tensyon. Si Juan ay hindi umatras. Si Herodes ay hindi magdesisyon. At si Herodias ay naghintay. Naghintay ng perpektong sandali para gawing sentensya ang kanyang hinanakit. At ang ganitong uri ng paghihintay ang pinakadelikado. Tahimik, nakayos, ngunit nakamamatay. Hindi lang niya gustong patahimikin si Juan, gusto niyang siya ay mapahiya. Gusto niyang ang halaga ng kanyang salita ay maging ganoon kataas, na wala ng ibang mangahas sumunod sa kanyang yapa. At kahit ganoon, si Juan ay nagpatuloy. Dahil ang taong tinawag upang magpahayag ng katotohanan ay hindi pwedeng dumaan na parang walang nakikita. Alam niyang ang kanyang misyon ay hindi upang palugurin ang mga nasa palasyo, kundi upang ihanda ang mga daan. At ang paghahandang ito ay nangangailangan ng paglilinis, kahit pa ang kalat ay may suot na korona at mamahaling pabango. Hindi lang galit ang naramdaman ni Herodias sa kanya, kundi matinding pagkasuklam sa refleksyong ipinapakita ni Juan. Refleksyong nagpapaalala sa kanya ng lahat na isinuko niya para sa kapangyarihan. Ngunit ang bawat laro ay may pirasong hindi inaasahan. At sa oras na tila sasabog na ang tensyon sa palasyo, may isang tauhang unti-unting lilitaw mula sa gilid, tahimik na nakamasid, ngunit malapit nang maging mitsa ng isang desisyong hindi na mababalik. Kung nagugustuhan mo ang nilalamang ito, huwag kalimutang i-like ang video. Malaking tulong ito sa channel at tumutulong na mas maraming tao ang makakita ng mensaheng ito. Patuloy ang kasyahan. Misika, alak at tawanan ang bumabalot sa mga bulwagan ni Herodes na para bang walang anumang maaring sirain ang sandaling Diyon ng labis na aliw. Ngunit sa likod ng mga ngiting pilit at basag na toast, may namumuong tensyon. Pinipilit ni Herodes limutin si Juan na nakakulong, itinataboy ang boses ng kanyang konsensya. Hanggang sa pumasok si Salome. Bata, maganda, misteryosa, at ganap na hinubog ng layunin ng kanyang ina. Hindi lang siya sumasayaw gamit ang katawan, kundi gamit ang kapangyarihan. Tahimik ang mga panauhin habang pinapanood ang kanyang sayaw, para bang isang banal at makamundong ritual sa isang tagpo. Hindi yon basta-bastang sayaw. Isa itong akmang dula, planado mula ulo hanggang paa para akitin, bihagin at impluensyahan. Bawat galaw ni Salome ay parang bulong sa tenga ni Herodes, lahat ay kaya mong gawin. Kahit ang impossible. At naniwala ang hari.
Hindi dahil hindi siya kayang tanggihan ni Salom, kundi dahil si Herodes ay lasing na sa sarili niyang ego. At ang mga ganitong ego, kapag nalasing, ay madaling biktimahin ng mga pangakong hindi kailanman dapat ibinibigay. Wala pa mang hinihinging anuman, nakahanda na ang bitag. Si Herodes, lulong sa papuri at paghanga ng mga bisita, ay bumitaw na isang pangakong hindi na kayang bawiin. Humiling ka ng kahit ano, ibibigay ko, kahit pakalahati ng aking kaharian. Isa iyong dramatikong pahayag, pasikat, tila galing sa puso, pero puno ng kayabangan. At sa sandaling yon, tinatakan ang kapalaran ni Juan. Dahil kapag ang pangakong pampubliko ay nagtapat sa lihim na hanggarin, mabilis ang paglapit ng trahedya. Hindi nag-alinlangan si Salom. Hindi siya humingi ng hiyas, lupa o katanyagan. Diretso siya sa punto. Sa suga, hiningi niya ang ulo ng isang matuwid na tao sa isang bandehado. At hindi ito sariling desisyon, ito ay isang planong isinulat ni Herodias, salita por salita. Ang anak ay naging kasangkapan lang, katawan at boses sa madilim na hanggarin ng ina. At ang hari, gayoy bihag ng sarili niyang pangako, ay wala ng atrasan. Nakataya ang kanyang dangal, kahit pa ang kapalit ay dugong inosente. Hindi gumiti si Herod sa hiling. Sa halip, namutla. Parang sa isang iglap, ang kanyang kaluluwa ay sumigaw. Ngunit ang sigaw ay nalunod sa tawanan ng mga bisita, sa inaasahan na madla, sa kayabangang ayaw matalo. At sa pagitan ng paninindigan at imahe ng pagiging makapangyarihang hari, pinili niya ang palakpak. Ilan kaya sa atin ngayon ang ipinagpapalit ang konsensya para sa posisyon? Ilan ang nangakong hindi kaya o hindi dapat tuparin para lang mapanatili ang isang imaheng walang laman? At si Salom, nakatayo, tahimik na naghihintay ng resulta, marahil ay hindi pa batid ang bigat ng kanyang ginawa. O baka alam niya. Baka sa mismong sandaling yon, naunawaan niyang sa isang hiling, babaguhin niya hindi lang ang kapalaran ni Juan Bautista, kundi ang daloy ng kasaysayan. Nagtapos ang sayaw, pero ang kasunod ay hindi katahimikan, kundi isang piping alingaungaw na mga hindi na may babalik na bunga. Dahil may mga kasayahan na nauwi sa trahedya. At may mga palakpakan na masyadong mahal ang halaga. At sa huli, sa gitna ng mamahaling pabango, walang saysay na pangako, at isang makinang na bandehado, ang aliw ay naging kamatayan. Ngunit ang pinakamasaklap ay hindi pa dumarating. Dahil ang kamatayan ay hindi palaging pinakamasamang wakas, minsan ang kasunod nito ang nagsisiwalat kung gaano katakot ang mundo sa katotohanan. Ibinigay na ang utos. Walang seremonya, walang debate, at niwala mang bahid ng tunay na pag-alinlangan. Si Herodes, pinilit ng sarili niyang kayabangan at ng mga matang nakamasid sa kanya, ay pumayag. Hindi dahil sa paninindigan, kundi dahil sa duwag na puso. At diyan nagugat ang panganib na malalaking palasyo. Ang pinakamaruruming desisyon ay madalas na nagmumula sa kahinaan, hindi sa kasamaan. Si Juan ay nakakulong, nakahiwalay, malayo sa kasayahan, walang kaalam-alam na ang kanyang hatol ay pinirmahan na gamit ang alak, palakpak, at kayabangan. Lahat iyon pinatamis ng isang sayaw. Ang ulo ng isang matuwid na lalaki, inihain na parang kakaibang putahe sa gitna ng isang maruming piging. Isa iyong eksenang nakakagula. Matindi, malupit. Ngunit marahil, iyon ang dahilan kung bakit lumilipas ang mga saglo at hindi pa rin nababawasan ang epekto nito. Hindi lang dahil ito'y marahas, kundi dahil inilalantad nito ang isang masakit na katotohanan. Ang katarungan ay maaring isakripisyo para sa ikasisya na madla. At kapag ang mga tao ay pumapalakpak, napagtatanto natin, minsan, hindi nila hinahanap ang katotohanan, ang gusto nila ay palabas. At sa araw na iyon, nakuha nila pareho, ang kamatayan at ang pagtatanghal. Ang eksena ng kahilingan, isang dalagang may hawak na bandehado, naghihintay na ilapag ang ulo ng isang propeta na parang gantimpala, nagsasabi na malalim tungkol sa kulturang umusbong kapag ang kasalanan ay nagiging pamantayan. Ang dapat sana'y ikinagigimbal, naging pagdiriwang. Ang bilangguan ay naging entablado. At ang ulo ni Juan, isang tropeo. Walang pagmamalabis sa larawang yon. Literal ito. At sabay na simboliko. Kinakatawan nito ang lahat na nangyayari kapag ang konsensya ay pinatahimik at ang pansariling interes ay pumalit sa paggalang. Alam ni Herodes. Sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niya ang ginagawa niya. Ngunit ang pinakamasaklap na pagkaalipin ay yung nagkukunwaring kalayaan. Maaring siya ang hari, pero sa sandaling yon, isa na lamang siyang tautauhan sa isang sistemang ang kapangyarihan ay hindi nakaugat, kundi nakatali. At ilan sa atin ngayon ang nabubuhay sa ganitong paraan. Gumagawa ng mga desisyong ayaw naman talaga natin, para lang mapanatili ang hitsura ng kontrol. Madaling ituro sa Herodes. Mahirap aminin kung kailan tayo mismo ang kumikilos tulad niya, sa maliit na sukat, araw-araw. Habang inyabot ni Salom ang bandehado, bitbit niya hindi lang ang isang kahilingan ng kamatayan.
Bitbit niya ang isang pamana. Isang bigat. Isang simbolo kung paanong ang kayabangan, paghihiganti at pangangailangang mapahanga ang madla ay mas nakamamatay pa kaysa sa espada. Isa itong larawan ng pagbabaligtad ng lahat ng halaga, kung saan ang propeta ay pinapatay ng tahimik at ang mga may sala ay pinapalakpakan. Kung saan ang banal ay kinukutya at ang marumi ay tinatabingan ng ginto. At si Juan, sa lahat ng sandaling yon ay hindi sumigaw, hindi nakiusap, hindi nagsumpa. Ang kanyang katahimikan ay umalingaunggaw ng mas malakas kaysa sa alinmang musika sa piging. Dahil may mga pagkakataon na hindi kailangan ang sigaw. Ang dignidad ng isang taong naninindigan hanggang sa huli ay nagsasalita para sa sarili nito. At ang ganitong uri ng katatagan, bihira, hindi ipinagpapalit, buhay kahit harap sa kamatayan, palaging nakakabahala. Kahit pugot ang ulo, si Juan ay patuloy na nakakagambala. Ngunit ang kwento ay hindi nagtatapos sa pag-abot ng ulo. Dahil ang pinapatahimik gamit ang dugo ay hindi nawawala, nag-iba lang ng anyo. At habang ang bandehado ay ipinapakitang tila tagumpay, may kung anong unti-unting gumuho sa katahimikan sa mga taong nakasaksi sa nangyari. Dahil imposibleng patayin ang katotohanan at matulog ng payapa. Ang selda kung saan nakakulong si Juan ay malamig, walang palamuti, walang saksi. Walang abogado, walang kakampi, walang ginhawa. Siya lamang ang mga hubad na peder at ang katyakang ginawa niya ang tama. Walang paglilitis, walang babala. Pumasok ang tagapugot na may hungkag na tingin, parang isang makinang sumusunod lang sa utos, at tinapos ang lahat. Ang talim ay hindi lang laman ang hiniwa, kundi pati ang hibla ng pag-asa ng bayang umaasa pa sa katarungan. At ang pinakanakakakilabot, ginawa ang lahat ng apurahan, na parang ang oras ay kaaway ng konsensya. Ang katahimikan pagkatapos ng pagbitay ay nakabibingi. Hindi dahil sa ingay, kundi sa bigat ng kawalang katarungan. Wala ng pangangaral, wala ng panawagan. Ang tinig na gumigising ng konsensya ay pinatahimik sa lamig ng kamatayan. Pero sino ang nagsabing ang katahimikan ay kawalan? Ang katahimikan ni Juan ay sumisigaw sa kaloob-looban ng sinumang nakasaksi. Isang sigaw na hindi naririnig, pero paulit-ulit na kumakatok sa loob. Narinig ito na Herodes. Wala siyang sinabi, pero naramdaman niya ito. At minsan, ang mga hindi binibigkas ang siyang may pinakamabigat na laman. Ang ulo ni Juan ay agad dinala, basa pa sa dugo, na para bang bahagi ng isang ritual ng kadiliman. Ang pagmamadali ay hindi dahil sa lohistika. Ito ay pagkakonsensya na nakatago sa likod ng pagiging mabilis. Gusto ni Herodes burahin agad ang alaala, parang mensaheng hindi ka nais-nais. Ngunit walang palasyong makakakobli sa bigat ng konsensya. At walang bandehadong kay ganda para may tago ang kabangisan ng isang duwag na kilos. Hindi yon basta kamatayan, isa iyong desperadong pagtatangka na ilibing ang katotohanan. Habang ang mga kawal ay bumabalik mula sa selda, dala ang natira kay Juan, may kakaibang kawalan sa kanilang mga mata. Ang sinumang nakasaksi sa ganitong uri ng kamatayan ay hindi na muling babalik na katulad ng dati. Dahil ang pagpatay sa may sala ay madaling bigyang katwiran. Mahirap burahin ang pakiramdam na pinatay ang inosente. At si Juan, hindi lang siya inosente. Siya ay hindi kayang bilhin. At ang katotohanan yan, sa hindi inaasahang paraan, ay mas nakakayamot pa kaysa sa anumang krimen. Dahil ang matuwid ay salamin ng kung gaano tayo kalayo sa katotohanan. Ang pinaka-ironiko, hindi man lang nakaramdam ng kaginhawahan si Herodes. Ang kamatayan ni Juan ay hindi nagdala ng kapayapaan, o katahimikan, o pagkalimot. Nagdala ito ng alingaunggaw. Alingaunggaw na mga salitang naipahayag, ng mga katotohanang nabunyag, ng mga banggaang hindi na mabubura. Para bang ang pagkawala ni Juan ay mas lalo pang naglantad sa kabulukan na natira. Umalis siya, pero ang kawalan niya ay umalingaunggaw sa mga pasilyo ng palasyo. At ngayon, ang hari ay may mas malaking problema kaysa sa batikos, ang pagsisisi. Ang mga alagad ni Juan, nang matanggap ang kanyang bangkay, ay hindi nagingay. Tahimik nilang inilibing ito ng may karangalan. At daon pa lang, nagsasabi na ang lahat tungkol sa kanyang pamana. Hindi kailangan ni Juan na maraming tao na umiyak o monumentong itinayo. Ang kanyang buhay mismo ang monumento. Ang kanyang kamatayan ang tata. At doon, sa isang simpleng libing, nagsimulang isilang ang isang mas makapangyarihang katotohanan. Maaring mapatahimik ang katotohanan, pero hindi ito kailanman matatalo. Subalit habang ang mga umibig kay Juan ay tahimik na nagluluksa, may isang tao sa kasayahan ang wala pang kabatiran sa nagawa niya. O mas masahol pa, baka alam niya, ngunit mas piniling huwag isipin. Dahil kapag ang kagustuhan ay naisakatuparan sa halaga ng isang buhay, darating at darating ang pagsisisi, kahit pa matagal bago ito umamin. Hawak ni Salom ang bandehado na para bang isang basong kristal,
hindi sigurado kung ito'y kayamanang babasagin o panganib na nakakobli. Walang luha, walang gulat, tanging isang mukhang walang emosyon, halos walang pakialam, na siyang nagpagulo sa paligid. Hindi siya mamamatay tao sa karaniwang kahulugan. Siya ang kasangkapan. Ang daluyan kung saan natupad ang paghihiganti ni Herodias. At ito ang pinakanakakabahala, hindi kailangang kamuhian ni Salome si Juan upang maging responsible sa kanyang kamatayan. Sapat nang sumunod siya. Ang kanyang kabataan, ginamit bilang panangga, ay naging perpektong dahilan para sa mga gustong pag-aanin ang konsensya. Isa lang siyang bata, anila. Ngunit kahit ang mga bata, alam kung kailan nila nilalampasan ang mga hangganan. Hindi edad ang issue. Ang tunay na problema ay ang kawalan ng aktibong kamalayan. Hindi nagtanong si Salome, hindi nag-alinlangan, hindi tumuto. Ginampanan niya ang papel. At ang mas nakakatakot, maraming tao ang nabubuhay pa rin ng ganito hanggang ngayon. Inulit ang mga eksenang isinulat na iba, nang hindi man lang tinatanong ang sarili kung ano talaga ang kanilang ginagawa. Ang katahimikan ni Salome ay hindi katahimikan ng inosente. Ito ay katahimikan ng kaginhawaan. Isang uri ng katahimikan na nagsasabing ayokong makialam, samantalang ang dapat sabihin ay mali ito. Si Herodias, sa kanyang husay sa manipulasyon, ay ginawang elegante ang kanyang anak na parang isang manika, maganda sa labas, ngunit puno ng dilim sa loob. Kaya hindi nakapagtatakang hanggang gayon, ang pangalan ni Salome ay may bigat sa anino ng kasaysayan ng Biblia. Sapagkat siya ang representasyon ng panganib ng pusong walang paninindigan, ng isip na madaling hubugin, at ng kaloobang inupahan ng iba. Ilan gayon ang inulit lang ang nais na iba nang hindi iniisip ang epekto. Ilan ang sumasayaw sa tugtugin ng sistema, ng pamilya, ng ideolohiya, nang hindi man lang inisip ang halagang binabayaran ng tao. Si Salome ay naging simbolo hindi lamang ng sensualidad, gaya ng mababaw na interpretasyon ng ilan, kundi ng pagtanggap sa tahimik na kasalanan sa ngalan ng pagsunod. At ito ang mas malalim. Hindi kailangang sumigaw ang manipulasyon. Kailangan lang nito ng puwang, isang pamumulila dito, isang kayabangan doon, isang uhaw sa pag-apruba sa kabila. At kahit matapos ang kamatayan ni Juan, hindi lumabas si Salome na umiyak, nagsisisi o nagdiriwang. Basta na lang siyang nawala sa kwento ng Biblia, parang ginamit at pagkatapos ay itinapon. At iyon na mismo ang babala. Ang mga taong nagpapahiram ng katawan at boses upang tuparin ang kagustuhan na iba ay bihirang manatili sa kasaysayan na may danggal. Sila'y naalala hindi dahil sa kung sino sila talaga, kundi dahil sa kung ano ang kanilang pinahintulutang mangyari. Maari sanang tumanggi si Salome, pero mas pinili niyang sumayaw. Marahil sa kaibuturan ng kanyang isipan, inakala niyang pinasasaya lang niya ang ina. O marahil, para sa kanya, isa lamang itong larong inosente. Baka inisip niyang wala namang makakamis sa isang lalaking bihis balikat ng balat ng hayop na namumuhay sa ilang. Ngunit ang katotohanan ay may alaala. At ang konsensya, naniningil. Maaga man o huli. Minsan sa unan. Minsan sa katahimikan ng mga sumunod na araw. Minsan, sa salamin na hindi na kayang magpakita na magaan na anyo. At sa huli, ang dalagang umakit sa isang hari ay naging simbolo kung paanong ang kagandahan, kung walang katotohanan, ay isang patong lamang sa gilid ng bangin. Patay na ang propeta. Wala na sa bandehado ang kanyang ulo. Ngunit may kung anong hindi nakikita ang unti-unting bumabagabag sa mga pumalakpak. Dahil kapag ang dugo na matuwid ay dumampi sa lupa, hindi ito nananahimik. Ito'y sumisigaw. At hindi lahat ay kayang baliwalain ang tunog na iyon. Hindi kailanman kinailangan ni Juan ng pulpito, ng korona o ng templo upang magkaroon ng epekto. Ang kanyang autoridad ay hindi galing sa titulo, kundi sa katotohanan kanyang taglay. At ito ang dahilan kung bakit siya lubhang nakakainis sa marami. At ito rin mismo ang dahilan kung bakit siya kailangang patahimikin. Hindi na mga magnanakaw, hindi na mga sandalong Romano, kundi na mga taong mula sa loob, ng eliteng relihiyoso at politikal na mas pipiling manatili sa tahimik na kasinungalingan kaysa sa masakit na katotohanan. Si Juan ay pinatay dahil sinabi niya ang mga bagay na walang ibang may lakas ng loob na banggitin. At ang mas masaklap, ang pinakakailangang makarinig nito ay siyang pinakamatinding lumaban para siya'y mapatigil. Ang unyon ni Herodes at Herodias ay isang halimbawa lang, sintomas na mas malalim na sakit na nilalabanan ni Juan, ang pagbabaliktad ng halaga kung saan ang mali ay nagkukunwaring tama. Hindi niya inattack ang mga tao, kundi ang mga sistema. Kaya siya naging mapanganib. Kapag may isang taong tumayo upang paalalahanan ang mundo na may makipot na daan, siya ay nagiging kaaway na mga gustong dumaan sa maluwang na shortcut. Si Juan ay hindi pinatahimik dahil sa pang-insulto. Pinatahimik siya dahil sa paggising. At ang paggising para sa marami ay hindi matanggap. Ang tinig na minsang umalingaunggaw sa ilang,
na nagpakumbaba sa mga tao at nagpabago ng kanilang mga buhay, ay ngayoy tahimik na sa isang madilim na selda. At bakit? Dahil sa mga alyansang politikal, pansariling interes at pagnanasa na nagbihis pagmamahal. Hindi lang siya namatay dahil sa isang sayaw o sa isang kahilingan. Namatay siya dahil naglakas loob siyang salungatin ng sistema. At ang sistema, kapag naramdaman nitong nanganganib, palaging tumutugon ng may lakas. Palagi. Puno ang kasaysayan ng mga martir na nagsalita ng hindi dapat, kahit alam na nila ang magiging wakas. Ngunit ang nakakabighani, habang mas sinusubukang patahimikin ang mga propeta, mas lalong lumalaganap ang kanilang mensahe. Inakala ni Herodes na sa pagpapatay kay Juan, mawawala na ang problema. Ang hindi niya alam, mas lalo niyang pinatibay ang mensahe nito. Dahil ang dugo na matuwid kapag ibinuhos ay nagiging binhi. Binhi ng pagbabago na alaala ng tahimik na revolusyon. Ang katahimikan ni Juan ay sumisigaw hanggang ngayon. Hindi na siya nagsasalita, pero ang kanyang tapang ay patuloy na nagbibigay inspirasyon. Hindi na siya naglalakad, ngunit ang kanyang halimbawa ay gumagalaw pa rin sa puso ng marami. Hindi mga banyaga ang pumatay sa kanya, kundi ang sarili niyang bayan. Mga taong nakakakilala sa batas, dumadalaw sa sinagoga, nagbabasa ng mga banal na kasulatan. At masakit yon. Dahil ipinapakita nito na hindi laging mula sa labas ang kaaway. Minsan, ang tunay na panganib ay nasa loob ng peder, nakasuot ng kabanalan, nakikipag-alyansa, nakangiti sa piging habang may tinatagong balak sa likod. Si Juan ay naging biktima ng sistemang mas mahalaga ang hitsura kaysa sa katotohanan. At kahit harap sa ganitong panganib, hindi siya umurong. Hindi niya ibinaba ang ulo, hindi niya ipinagpalit ang kanyang tinig. Mahal ang kanyang binayad para sa katapatan, ngunit ang pamana na iniwan niya ay hindi kailanman naibaon ng palasyo. Ngayon, daan-daang taon na ang lumipas, pinag-usapan pa rin natin siya. Binabanggit pa rin ang kanyang paninindigan. At patuloy pa rin tayong humuhugot ng lakas mula sa kanyang katapangan. Sapat na yon upang patunayan, maaring ihinto ng kamatayan ang hininga ng tao, pero hindi ang kanyang epekto. At ang pinakakamangha-mangha, kahit tahimik na, si Juan ay naghawa ng daan. Dahil kasunod niya, darating ang isang mas dakila. Isang hahabulin din, patahimikin at hahatulan, ngunit hindi tulad ni Juan. Siya ay hindi lamang magpapahayag ng katotohanan, siya mismo ang magiging katotohanan. Sa laman at sa espiritu. Kung nakarating ka hanggang dito, kaibigan, comment mo sa ibaba ang nakarating kay hanggang dulo para malaman ng lahat na tinatapos mo ang sinimulan mo at na nagustuhan mo ang video. Ang kwento ni Salom ay nagtutulak sa atin na harapin ang mga tanong na hindi madali. Ilang beses na ba nating ipinalit ang tama para sa mas maginhawa? Ilang katotohanan na ba ang pinatahimik sa harap natin at pinili pa rin nating pumalakpak? Maaring hindi mo pa kailanman hiningi ang ulo ng sinuman, pero paano naman pag nanahimik ka sa harap ng kawalan ng katarungan? Paano pag nakipag-cooperate ka sa mali dahil sa takot na masangkot? Madaling ituro si Salom, si Herodias, si Herodes. Mahirap aminin kung ilang beses pa rin sa ngayon ang mga kahilingan ay inudyok ng kayabangan, ang mga desisyon ay dahil sa pride, at ang katahimikan ay may matinding kapali. Ano ang hinahayaan mong makaapekto sa mga desisyon mo? At higit sa lahat, sino ang pinapayagan mong magsalita para sa'yo? Kung ang video na ito ay nakapagpagising sa'yo, share mo ito sa isang taong kailangan din marinig ito. Mag-comment ka rin dito sa baba, ano ang pinakanakatama sa'yo sa kwentong ito? At kung hindi ka pa bahagi ng ating komunidad, mag-subscribe ka na sa channel at i-activate ang notifications. Dahil dito, ang katotohanan ay hindi ipinagpapalit, ito ay isinasabuhay.